Amen. Okay, una-una po sa lahat, blessed morning again sa ating lahat, mga kapatid. When I'm trying to prepare a lesson for this week, is hindi ko siya magawang umpisahan. Then, pagdating nitong Wednesday, kapag umpisahan ko ulit, ay para talaga akong inaantok. Kaya, ang ginagawa ko ay hihiga, then iisipin ko, gawin ko later. Pero pag humihiga naman ako, nawawala yung antok ko. So nagkaroon ako ng struggle in preparing a lesson for this week. And ganun na ganun, nakailang bangon, then higa. Until dumating ang Thursday, kahapon, ay wala pa rin akong nauumpisahan. At ganun ulit, kapag start kong magbuklat ng Bible, talagang inaantok ako. Until nabuklat ko itong Matthew chapter 4, verses 1 to 11. At alam nyo, biglang nawala yung aking antok. Kaya tinuloy-tuloy ko na siyang gawan ng lesson. At ito ang aking babahagi sa inyo ngayon, mga kapatid. The title is Satan and His Tricks. Si Satanas at ang kanyang mga panlilinlang. And of course, our main text ay sa book of Matthew, chapter 4, verses 1 to 11. Inumpisahan ko siyang gawin ng 6 p.m. kahapon. Natapos ata ako around past 3 a.m. Ganun kasi ako mag-devotion. Hindi isang oras, hindi 2 oras. Minsan nga, hindi pa ako kumakain. And hindi ko na mamalayan yung time. So, basahin ko sa inyo, Matthew chapter 4, verses 1 to 11. It says, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Nag-fasting ang ating Panginoon ng 40 days and 40 nights. Katatapos lang ng Ramadan ng mga Muslim. Ng isang buwan, ang ating Panginoong Jesus, 40 days and 40 nights siyang nag-fasting. Verse 3, The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, It is also written, Do not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. And this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and angels came and attended him. Part of the Christian life o bahagi ng buhay Kristiyano ang ma-involve in spiritual warfare o pakikibakang espiritual. Kung hindi yan nararanasan ng isang tao, ay maaaring nasa kabilang panig siya. Doon sa panig ng kaaway. Kasi sa kanya na pag ganon, hindi na niya kailangang linlangin pa. Pero kung nararanasan natin yan, ay nasa panig tayo ng Diyos. At si Satan ay kumakalaban sa Diyos. Kung ganon, Satan is also our greatest adversary. Si Satanas din ay ang malaking kalaban natin. At wala siyang ibang target, kundi ang mga Kristiyano. Nakita nga siya ng Panginoong Jesus, si Satanas, na hinagis siya mula sa langit. Luke chapter 10 verse 18. Sabi niya, I saw Satan fall like lightning from heaven. Dahil sa kanyang pride
o pagmamataas. Kung titignan natin sa Isaiah chapter 14, verses 12 to 17. Diyan nakasulat yung mga 5 I will statements of Satan. Sabi niya, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit on the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. Gusto niyang maging kagaya o kapantay ang kataas-taasang Diyos. Aagawan pa niya ng trono ng Diyos, no? Dahil sa kanyang pride o pagmamataas, ay ang pangunahing dahilan ng kanyang pagbagsak mula sa langit. Kaya pinalayas siya ng Diyos doon. Ngunit dapat nating maintindihan na hindi nilikha ng Diyos si Satan na masama na sa umpisa pa lang. He was originally not a created devil, but a cherub. O ano sa Tagalog ang cherub? Cherubin. Ano yung cherubin? Isang angelic being in heaven. Na ano ang gawain nila? Ang gawain nila is that guards God's throne. Kung gusto niyo malaman ang itsura nila, ay basahin niyo na lang sa Ezekiel chapter 1 and chapter 10. And Satan rebelled against God. Kung babalikan natin ang Isaiah chapter 14 verse 12. Hanggang sa sumasalungat na siya sa lahat ng bagay na nauukol sa Diyos. Ezekiel chapter 28 verses 14 to 15. It says, "You were anointed as a guardian cherub. For so I ordained you. You were on the holy mount of God. You walked among the fiery stones. You were blameless in your ways from the day you were created, till wickedness has found in you." Now, the Bible teaches us na maging alisto o alerto sa mga lalang or tricks, tactics, and devices of Satan upang hindi niya malamangan ang mga Kristiyano sa anumang paraan. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Advanced knowledge sa kanyang mga tactics is the key to achieving victory o pagkamit ng tagumpay. Paano natin malalaman ang kanyang mga tactics o panlilin lang? Through the Word of God. I-observe natin ngayon ang mga pamamaraan or methods ni Satan at matuto mula sa pakikipagtagpo ng Panginoon sa kanya sa ilang or in the wilderness. Okay, point number 1 natin mga kapatid. Our point number 1, Satan's bold approach. Ang matapang na paglapit ni Satanas. Kaya hindi pwedeng maging isang easy-go-lucky lang ang isang Kristiyano. Akala mo takot sa'yo si Satanas? Nilapitan nga niya ang Panginoong Jesus eh. No, kaya hindi takot si Satanas yung sa taong pasigaw-sigaw. Hindi takot si Satanas diyan. Sino-sino ang mga target niya? Ang mga Kristiyano or mga believers. Amen. Balikan natin ang ating main text in Matthew chapter 4, verses 1 to 2. It says, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry." This mysterious event ay pinangunahan ng Espiritu Santo or Spirit-led dahil after mabautismuhan ni John the Baptist ang Panginoon sa Jordan River, ay dinala siya ng Holy Spirit sa wilderness upang subukin ni Satanas. Ito ay isang pagkakataon ng anak ng Diyos, the Son of God, na magkaroon ng face-to-face showdown sa devil na siyang Diyos at prinsipe ng mundong ito. Gaya ng sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. It says, "The God of this age," yung God dyan is a small letter G. "The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel
that displays the glory of Christ, who is the image of God. John chapter 12 verse 31, it says, "Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out." The God of this age in 2 Corinthians chapter 4 verse 4 and prince of this world in John chapter 12 verse 31 ay parehong tumutukoy kay Satan, the devil. At ano ang kanyang mga gawain? Nanunukso at nanlilinlang, tempting and deceiving. Pansinin na ang devil ay hindi nag-atubili or did not hesitate na lumapit at tuksuhin ang Panginoong Hesus nang siya ay nag-manifest in the flesh o nang siya ay nagkatawang tao. Ganon din sa lahat ng laman o sa lahat ng tao. Noong first coming ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, sino-sino ang mga ginagamit ng devil upang kalabanin siya? The Pharisees and the Sadducees, mga religious leaders that time. Tingnan niyo ang gawain nila. John chapter 10 verse 10. It says, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Ang thief o magnanakaw na tinutukoy dyan is not referring to Satan, kundi ang mga Pharisees na kumakalaban kay Kristo. Kung titignan natin yung context, dahil sa mistreatment nila sa mga sheep o mga tupa ni Kristo at binablock nila ang mga tao upang hindi makalapit kay Kristo. Kasi kay Kristo sabi niya, "I have come that they may have life and have it to the full." Kung sa Tagalog, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Ang buhay na tinutukoy dyan ay hindi lamang sa buhay na pangwalang hanggan, kundi dito pa lang sa lupa ay maranasan na ang buhay na maayos, masagana, may freedom. Pansin nyo, ibang-iba ang buhay natin ngayon na tayo ay na kay Kristo. Kumpara sa buhay natin noon. Di ba? Mas maayos ngayon kaysa noon. At mas mabigat noon kaysa ngayon. At walang kalayaan sa mga kasalanan. Ano ang ginagawa ni Satan ngayon na siyang ating adversary o kalaban? Na inihalin tulad ni Apostle Peter sa isang matapang na umaatungal na leon. 1 Peter chapter 5 verse 8. It says, "Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour." The devil na si Satan ay naghahanap ng kanyang victims upang dayain at linlangin hanggang sa masira ang buhay ng isang tao. Dati mahilig akong manood ng Discovery Channel at nakita ko kung paano atakihin at lapain ng leon ang kanyang biktima or prey. Anong ginagawa niya? Una ay, yes, nag-aabang, no? Minamanmanan niya muna ito. Then, kapag nakahanap na siya ng timing, sa kanya aatakihin. No? Saan? Ano yung unang kinakagat ng leon sa kanyang prey? Yes, sa leeg. Ano po? Kasi, kapag sa leg niya kinagat yung kanyang prey is manghihina until hindi na siya makahinga. And then until hindi na siya makagalaw. No? Sa kanya ito paglalaruan at pira-pirasuin at unti-unti niyang lalapain. Na-imagine niyo yun? Di ba? Grabing torture, ano po? Ganyan din ang ginagawa ng ating kalaban na si Satan sa kanyang victim. Sobrang nakakaawa. Gusto niyang ma-torture o masira ang buhay ng tao at mawalan ng tiwala sa Diyos. Kaya kung alam nating ito ay attack or tricks or schemes of the devil, our adversary ay laging bumalik sa Word of God gaya ng ginawa ng Panginoong Jesus kay Satan. Ano yung laging sinasabi ng Panginoon? It is written. Ito ay nasusulat.
Kaya lagi nating panghawakan ang Word of God and the promises of God, at ito ay makakatulong sa atin upang lumayo ang matapang na dyablo sa atin. Kaya dapat mayroon tayong advanced knowledge. Papaano? Through the Word of God, para alam na natin ang kanyang mga tactics. Ganyan kaimportante ang Word of God. Amen? Yan ang kanyang gawain Pabalik-balik lang yan. Same tricks sa iba't ibang paraan. Pero itinuro na sa atin ng Bible kung paano siya lalayo sa atin gaya ng halimbawa ng pakikipagtagpo ng Panginoong Jesus kay Satan in the wilderness. Okay, point number 2 natin mga kapatid. Point number 2, Satan's crafty questions. Mga mapanlinlang na tanong ni Satanas. Balik ulit tayo sa ating main text in Matthew chapter 4, verses 3 to 6. It says, "The tempter came to him and said, 'If you are the Son of God, tell these stones to become bread.' Jesus answered, 'It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.' Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. 'If you are the Son of God,' he said, 'throw yourself down, for it is written.'" Alam din ni Satanas ang word of God, no? "He will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." It's interesting, pansinin nyo. Ang tricks o tactic ni Satan ay same na mga salita sa Old Testament and sa New Testament. Anong mga ito? Ang mga tanong na nagbibigay ng duda. Related din sa ating BS kanina. Ano yung ginagawa ni Satan? Nagbibigay siya ng tanong na nagdududa or doubtful questions. Let's see in Old Testament, Genesis chapter 3 verse 1. It says, "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, 'Did God really say, you must not eat from any tree in the garden?'" Ano ginawa niya kay Eva? Satan did a doubtful question. Sabi niya, "Did God really say?" Sinabi ba talaga ng Diyos? It is a doubtful question. And let's see in New Testament, in our main text in Matthew chapter 4, verses 3 and 6. Okay, verse 3. It says, "The tempter came to him and said, 'If you are the Son of God, tell these stones to become bread.' And in verse 6, it says, 'If you are the Son of God,' he said, 'throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." What can we notice here? Twice na sinabi ni Satan kay Jesus na, ano sabi niya? "If you are the Son of God." He always questions the Lord's integrity. Lagi niyang kino-question ang katapatan ng Panginoong Jesus. Same lang ang tactic ng dyablo in Old Testament and in New Testament, giving doubtful questions. The word "if" o "kung" ay nagpapahiwatig ng isang condition na nagdududa at hindi 100% certain o hindi 100% tiyak. Sa kanyang paggamit ng salitang "if" o "kung", the devil ay nagbibigay ng pagdududa at nagbibigay ng challenge sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Kung ginawa ng Panginoong Hesus na tinapay yung bato, edi sinunod niya yung devil pag ganun. Kaso, alam na ng Panginoon ang kanyang mga tricks o panliling lang. Ganyan ang pamamaraan or method ng dyablo at ng lahat ng kanyang mga followers o tagasunod. Tingnan natin sa first coming ng Panginoong Hesus. Kinwestiyon nila ang katotohanan at ginagawa itong kasinungalingan. John chapter 8 verse 44. It says, sabi niya, "You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires.
He was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Sino ang kausap ng Panginoong Hesus dyan? Yung mga Pharisees or religious leaders who are leading others to hell. Matthew chapter 23 verse 15. Sabi niya, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert." No, nagdi-disciple din sila. Pero, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. But praise God, mga kapatid, we have a powerful weapon to resist all lies and doubts. Mayroon tayong makapangyarihang sandata para labanan ang lahat ng kasinungalingan at pagdududa. Ano yon? The Word of Truth. The Holy Bible. Amen. Kaya napakahalagang laging bumalik sa Diyos through His words in the Bible, the truth. Kung umaatake ang kasinungalingan at pagbibigay ng doubt sa ating isipan ng ating kaaway na dyablo. The devil's second temptation ay nagbibigay ng isang invitation na ipakita or to show off ang kapangyarihan ni Kristo ng mismong oras na yon. Instead, na maghintay ang Panginoon upang mamatay sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Same trick din ang ginagawa niya sa tao upang ang tao na mismo ang gumawa ng kanyang sariling way at upang hindi na magtiwala sa timing at sa salita ng Diyos. Kaya kung alam na natin ang method ni Satan na paulit-ulit giving doubts and twisting the word of God, ay hindi na tayo kakagat pa, tama? Sa kanyang mga tricks o pandaraya. Dahil gusto ni Satan na magduda ka sa mga salita at pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Praise God. Okay, point number 3 natin or our last point. Point number 3, Satan's attractive shortcuts. Sino mahilig sa shortcut dito? Praise God. Pag nag-try na, praise the Lord. Okay, ano yung attractive? Kaakit-akit. Amen? Notice in our main text in verses 7 to 11, ang akala ng dyablo ay makukumbinsi niya si Kristo na gawing tinapay ang bato after his 40 days and 40 nights na fasting. No, sobrang gutom na siya dyan. At nag-take advantage naman itong si Satan. Ngunit ayaw ni Kristo na gumawa ng miracle para lamang sa kanyang kaginhawaan or just for his mere comfort. Kaya dapat din tayong maging maingat at magtimpi pagdating sa kagustuhan ng ating flesh, katulad ng ipinakita ng Panginoong Hesukristo. Huwag tayong makikinig sa voice of the devil na siyang temptations upang sirain tayo at upang maiwasan ang ilang paghihirap and sufferings of a Christian life. Amen? Amen. The devil tried to tempt Christ the third time. Matthew chapter 4 verses 8 to 9. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendors. Ipinakita ni Satan kay Jesus ang buong kingdom. Okay, ang buong mundo. At sabi ni Satan kay Jesus, all this I will give you if you bow down and worship me. Mahilig talaga sa shortcut itong si Satan upang sirain ang maayos na plano ng Diyos. Tignan nyo ha, kailan ba magro-rule and reign ang Panginoong Jesus in the millennial kingdom for 1,000 years? After na ng rapture, the first stage of His second coming. So, in the future na yan, walang nakakaalam kung kailan.
And ang gusto ni Satan ay sinusubukan niyang mangyari na agad yan na hindi pa napapanahon. With instant present rule over all the kingdoms of the world. Instead, naantayin ng Panginoon ang kanyang future second coming. Maganda sana yan para matapos ng lahat, di ba? Pero paano naman yung ibang mga tao that time na hindi pa ligtas dahil hindi pa napapakinggan ang message ng gospel? Ganun kasi ang Panginoong Hesus, hindi niya iniisip ang kanyang sariling comfort lamang. Halimbawa, kung mayroong orders or sets of plans, tapos hindi mo sinunod ito, dahil nagmamadali ka, ang gusto mo ay shortcut na lang, anong mangyayari? Maraming masisira at hindi magiging maayos ang lahat. Ang resulta niyan ay hindi maganda. Tama? Isa pang shortcut temptation ni Satan. Nag-propose ng isang shortcut to convince Jesus to avoid the death on the cross. Maganda sana yun para kay Jesus para hindi na siya maghirap at mamatay. Napakahirap kayang mamatay sa cross. Matinding torture yan. Unti-unti kang namamatay at nakabilad ka pa sa public. Matthew chapter 16 verses 21 to 23. It says, from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord. He said, this shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, ano sinabi ni Jesus kay Peter? Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Tinawag ng Panginoong Hesus si Apostle Peter na Satanas. Nang nagbigay ng suggestion si Peter na huwag sanang mangyari yung sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kasi kung hindi nangyari ang pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay sa krus, tignan nyo anong mangyayari kung sinortcut ang part na yan? Hebrews chapter 9 verse 22. It says, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Walang kapatawaran, walang pagtubos, walang kabayaran, walang ibang paraan, o walang ibang solusyon ang ating mga kasalanan kapag wala nang pagdanap ng dugo ni Kristo. Amen? Amen? Doon sa krus. At kung gayon, anong mangyayari? Walang salvation. Tama? Kasi ang salvation lang natin ay matatagpuan or makakamit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kapag hindi nangyari yung kanyang pag-aalay ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, there will be no salvation for all mankind. Amen? Kaya nga, ang paglapit din sa God the Father ay wala ring shortcut, mga kapatid. Tandaan natin, ang paglapit natin sa God the Father ay wala ring shortcut. Kailangang dumaan muna sa Panginoong Hesukristo. Amen? Anong dapat gawin ng isang tao? Tanggapin at sampalatayanan ang Panginoong Hesus bilang kanyang Lord and only Savior. Alam na natin yung John chapter 3 verse 16. Di ba? At sinabi ng Panginoong Hesus in John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makaparoroon sa Ama
kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen? At kapag tinanggap mo ng Panginoong Hesukristo, ay magkakaroon ka na ng rights na maging mga anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. It says, "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God." Amen? Alam ni Satan na tayong mga tao ay likas na mainipin, with nature impatient, especially kapag ang ating physical needs and comforts ay naapektuhan. Kaya naman, nagtitake advantage siya para tuksuhin tayo sa ganong panahon kapag tayo ay mahina physically, emotionally, financially, and spiritually. Kapag grinab mo ang temptations ni Satan ngayon or anytime, ay maaaring maapektuhan ang mga mabubuting inilaan ng Diyos para sa iyo in the future. Amen? Kaya kung alam na natin ang mga tricks or methods ni Satan, ay kahit gaano pa yan kaganda, yung mga shortcut temptations na yan, is we must reject them. Amen? We must reject them upang makaiwas tayo sa kapahamakan at nasa magandang plano pa rin tayo ng Diyos. Let me read Proverbs chapter 16 verse 25. It says, "There is a way that appears to be right." No, parang okay naman. No, may paraan na parang okay naman. But in the end, it leads to death. Siyempre, ayaw natin ang ganyan. Ganun kasi si Satan eh. Mag-i-enjoy ka muna. No? Magbibigay siya ng maganda sa iyong paningin. Ano po? Mag-enjoy ka muna. Sige lang, hanggang sa malugmok ka na ng malugmok. Hanggang sa mabaon ka na sa kasalanan at mahihirapan ka ng makabangon. Hanggang sa masira na ang buhay mo, ang pananampalataya mo, ang pamilya mo, at ang paglilingkod mo. Amen? Okay, sa ating pagtatapos mga kapatid, sa lahat ng tatlong magkakasunod na incidents of temptations by the devil, Jesus quoted scriptures na sinasabi niya, it is written. Saan niya kinote yung scripture na yon? Yung sinabi niya kanina sa Matthew chapter 4 verse 4? From Deuteronomy chapter 8 verse 3. Na sinasabi doon, that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. And that is the meaning of rema. The Greek word o salita na tinutukoy ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4 verse 4. Na sinasabi doon, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ano yung Greek word ng word dyan? Rema. And what is rema? Yung mismong salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Now, meron pang isang Greek word ng word, doon naman sa John chapter 1 verse 1, that is logos. No, iba naman yun. Ang ibig sabihin nun is God. Okay, pero ang tinutukoy dito na word, na ang Greek word is rema, ay ang mga salitang lumalabas mismo sa bibig ng Diyos. At ito ay nai-record na sa Biblia, kung saan ito naman ang pagkain ng ating kaluluwa or food for the soul, upang lumakas at lumago ang ating faith at buhay spiritual. Amen? Kaya anong dapat natin gawin? Kumain ng Word of God. Amen? Yung pagkain kasi, merong mga light food, tinapay. Kailangan din natin kumain ng solid or hard. Ano po? O kayo yung mga mapapait. Diba? Pag nakain mo mapait, baka ayaw mo nang kumain ulit. Ano po? So, wag lang yung mga gatas, okay? Yung mga light food lang, mga kapatid. Sa tatlong temptations na ginawa ni Satan, ay ang pinangtutol o pinanglaban
ng Panginoong Jesus ay ano? Ano yung kanyang pinanglaban? Ano yung kanyang pinangtapat? Doon sa mga three temptations of Satan? Walang iba kundi ang Word of God. Amen? Nakikinig si Sis Elgin, no? Praise the Lord. Let us learn a lesson from the Lord Jesus Christ. In times of trials and temptations, believe and apply the Bible, the Holy Word of God, the Word of Truth. Take note, hindi lalayo si Satan sa atin kung tayo ay full of scriptures only, but without application. Kahit pa alam mo ang Genesis to Revelations, and you can quote a lot of scriptures, kung walang application ay hindi natatakot si Satan sa'yo. Diba? Kahit yung meron yung sigaw ng sigaw, pero hindi natatakot yung tao sa kanya eh. Kasi iniisip nila, naku, salita yan. Diba? Pero kapag hindi ka nagsasalita, and takot sila sa'yo kasi alam nila na gagawin mo kung ano yung sinasabi mo. The danger of without knowing the tricks and schemes of the devil ay maaring malinlang ka nito ng paulit-ulit. No? Last year, nagkaroon ka ng failure. Next year, parang naulit. Ano ba? Sa susunod na taon, parang naulit-ulit. Doon tayo magkakaroon siguro na pag-iisip na bakit paulit-ulit. Okay? The danger of without knowing the tricks and schemes of the devil ay maaaring malinlang ka nito ng paulit-ulit. Tama? At ayaw ni Satanas na mas lumalim ka pa sa Word of God kasi mas lalo siyang mai-expose at ito ang effective na panlaban sa kanya. Kaya laging bumalik sa Word of God kung nahaharap man tayo sa mga tricks or schemes o panlilinlang ni Satanas. At higit sa lahat ay isabuhay natin ang mga ito. Amen? Nais ko pong tumayo kayong lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. And let me end it with a prayer. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng reminder, nagbibigay sa amin ng wisdom, Panginoong Diyos, to determine yung attacks and works of the devil sa aming buhay. Panginoong Diyos, give us the courage and the strength na malabanan ang lahat ng mga ito. Give us the appetite, Panginoong Diyos, to your words. Appetite to have a daily devotions. Appetite sa prayer. Appetite in serving you, Panginoong Diyos. Even in small ways, Panginoon. Lord, thank you for your words. Salamat, Panginoong Diyos. At lagi mong ipaintindi sa amin, Panginoon, kung bakit kami naglilingkod sa iyo. Kung bakit kami tumutugtog sa iyo. Kung bakit kami umaawit sa iyo, Panginoon. Kung bakit kami nagpipreach para sa iyo. Always reminds us, Panginoong Diyos, ano yung motive ng aming puso. Maraming salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito, sa mga revelations na ito, na nalaman namin yung tricks, schemes, and devices o panlilinlang ng aming greatest adversary. Walang iba kundi si Satan, the devil. Salamat, Panginoong Diyos. You've given us the weapon na very accessible, Panginoong Diyos, sa lahat. Sa aming gadgets, sa aming bahay, saan man kami magpunta, Panginoon Diyos, anytime, maaari namin itong buklatin, Panginoon, at labanan ang aming kaaway na si Satan. Salamat, Panginoong Diyos. Bear with us always. Your presence. Stay with us sa aming family, Panginoon, in our workplace, in this church, Panginoong Diyos, in our relationships, Panginoong Diyos. Remind us always, Panginoon, na laging andyan yung aming kaaway
naghahanap ng mabibiktima, Panginoong Diyos, upang maging alerto kami, maging alisto kami, Panginoon, on the attacks and the works of the enemy sa aming buhay. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat, anytime, anywhere, pwede kaming magpuri sa iyo, Panginoon. Pwede kaming manalangin sa iyo, Panginoon. Pwede kaming makinig sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat po. Thank you, Panginoong Diyos. Nawa sa mga sandaling ito, hindi lamang po sa loob ng room na ito, Panginoon, nagtatapos ang iyong message sa bawat isa sa amin, kundi dala-dala po namin ito sa mang kami magpunta at maibahagi rin namin ito sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Lahat ng ito, I pray in your Son, Jesus. Amen. Amen. Atin pong ibinabalik sa ating guwapong inhenyero na kapatid. Thank you, Pas. So, maraming salamat po, Pas, sa Word of God na binahagi mo ito.